What's up guys? Ang inyong kaibigan sa negosyo, Jupiter's TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating topic ngayon ay saan kukuha ng kapital. So napakagandang topic ito. Saan didiskarte ng kapital para makapagnegosyo, no? Sensitibo po ang ating topic ngayon, no? Sensitive siya. Kailangan makinig kayong mabuti. Dahil ituturo ko ang mga diskarte, ituturo ko kung saan kayo kukuha ng kapital, ituturo ko kung paano ang diskarte na hindi kayo mabankrupt. No? Ito ay madali lang naman ang pagtuturo natin, hindi naman English, wala din tayong mga PowerPoint para magturo-turo kung saan-saan turo. English, wala rin. Tagalog lang ang ating pagsasalita. At ang aking pagtuturo ay hindi mahirap dahil hindi naman dilibro at madaling maintindihan guys kasi based ito sa aking experience, based ito sa aking mga karanasan, ang aking mga tinuturo. Kaya madali lang intindihin, no? Kung dalawa kayong mag-asawa, manood kayo sa aking mga video sa pagninegosyo, lalong-lalo na itong ating topic ngayon, maganda na mapanood. Baka sakaling makatulong ako sa inyo sa pamamagitan ng pagtuturo ng topic na ito sa negosyo, saan kukuha ng kapital. Kasi iyan ang pinaka-problema sa mga tao. Gustong magnegosyo, may pangarap. Ang problema, walang kapital. So iyan ang topic natin ngayon guys. Sana tiyagain ninyong mabuti at tiisin, tapusin ang video, baka sakaling makakuha kayo ng mga idea paano magnegosyo, no? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, kapital. Ang kapital, seryosong bagay, no? Kasi siyempre, ang ituturo ko sa inyo ay diskarte. Diskarte at pag nakakuha kayo ng kapital, diskarte pa rin paano mababayaran. And ang pagtuturo ko ngayon ay with motivation. With motivation. Capital with motivation. No? So, yan. Ready na ba kayo lahat guys? Mas maganda kung dalawa kayong mag-asawa makinig, mag-uusap kayo. Kasi solusyonan natin ang problema sa kahirapan mo sa pamamagitan ng ating mga ideyang ibibigay sa inyo. Pag masunod ninyo ay talagang aahon kayo sa kahirapan guys. No? So ganito, punta tayo sa ating topic, saan kukuha ng kapital sa pagninegosyo, no? Kasi magkano ba ang ikakapital sa isang negosyo? No? So yan, mga magagandang tanong yan sa pagninegosyo. Kasi kung banat lang tayo ng banat, hindi natin alam ang pasikot-sikot sa isang negosyo, yun ang discourage sa atin magto-turn off din yun sa atin at magbigay din ng discourage sa ating mismong sarili. Kaya kailangan matutunan natin, kung matutunan ninyo kung saan, kasi ako ito, si Jupiter's TV, ay successful sa mga pagninegosyo, pagbibindor, kaya ako nagtuturo. Hindi ako magtuturo kung wala akong napatunayan sa inyo sa aking mga pagninegosyo guys, na yumaman ako sa pagninegosyo, kaya ako nagtuturo. No? Ngayon, saan kukuha ng kapital? Saan kukuha ng kapital? No? Ang isang gustong magnegosyo. Guys, paprangkahin ko kayo. Mas maganda kasi na dumiskarte kayo ng patubuan. No? Patubuan. 10% patubuan. 10% patubuan. Mangutang kayo. Kung meron namang mga linding-linding, meron namang dyan, o di sa kamag-anak ninyo, didiskarte kayo. No, wag nyo lang subain. Wag nyo lang parang, ito kasi negosyo, seryosong usap ito guys. No, seryosong usapan ito, makinig kayong mabuti. Kasi hindi ito biro dahil, siyempre, mangutang ka ng kapital. Bakit instruction ni Jupiter's TV na mangutang ng kapital? Kasi pag utang kasi ang kapital mo, pag ikaw may pangarap, utang ang kapital mo, ang pangungutang ng kapital ay nagdagdag siya ng liksi sa atin. Take note, nagdagdag siya ng enerhiya or pagpupursige, no? Iyan ang
magpapaporsige na magsikap ka dahil may utang kang binabayaran, no? So madali lang naman ang utang. Halimbawa, nangungutang ka ng 20,000 pang kapital. Nangutang ka ng 20,000, inegosyo mo ng fishball. Inegosyo mo ng fishball. May motor ka namang ginagamit mo, kabitan mo ng sidecar, hanap ka ng sidecar sa may junk shop na hanap ka ng sidecar sa marketplace. May mga binibinta, 6,000, 7,000. So may 13,000 ka pa, i-modified mo lang yon. 2,000, i-modified mo lang yung sidecar na yon. Lagyan mo ng bubong o 3,000. So ibig sabihin, may 10,000 ka pang kapital. Guys, no? So, computein ninyo guys, para makapagnegosyo kayo. Hanap kayo ng sidecar, binibenta, second hand, sa mga junk shop or sa ibang marketplace, sa Facebook. Maraming mga binibintang sidecar, mura lang. May 7,000, may 6,000, may 8,000 sidecar. Tapos i-modified ninyo, 3,000. So may 10,000 sa sidecar lang, gagastos ka. No? Tapos may motor ka naman na, yung motor na pamporma mo, huwag ka nang manghinayang na yan ay gagamiting panghanap buhay dahil kaya mong bumili ng motor. Pag matutunan mo ang negosyong itinuro ko, buwan-buwan, kahit brand new na motor, kaya mong bumili dahil sa income ng motor na ginagamit mo. Ganun po guys. Napakasarap po kasing magnegosyo eh. So, ganun. Yung 10,000 para sa sidecar. Yung 10,000 ay para bili kang second hand din. Maraming sa marketplace, mabibili kayo gasol. Bili kayong kalan, bili kayong gasol. Makukuha mo lang 1,500 sa marketplace. So yun, isi-sit up mo na agad yun. Huwag kang bibili ng mga brand new. Bili ka ng mga second hand. No? Kasi kahit brand new yung tangke mo, pag bumili ka ng gas, mapapalitan pa rin ng luma yung tangke mo. So, bili ka na lang mga second hand guys. No? Pag nakabili ka na, halimbawa, nasa 5,000 lahat ng gamit mo, may 5,000 kayo, 5,000 pang kapital. No, napakagandang kapital 'yon, 5,000. Kasi nakabili ka na ng mga gamit, mga garapon, mga planggana, at gasol, nakabili ka na, lutuan, kawali. No? So, nakabili ka na, may 5,000 kayo, 5,000, 'yun yung pampaikot mo sa negosyo. 'Yun 5,000 guys. Pag yan ang ipapaikot mo, kaya din kumikita ng 2,000, 2K. 2,000 araw-araw, malinis. Bibenta ka ng 4, 4K. 4K to 5K. 5K, isang araw. No? 4K to 5K, kalahati ang tubo dyan. Pag vendor kasi, laging kalahati ang tubo. No? Kung bibenta ka ng 4,000, may 2,000 ka malinis. Kung bibenta ka ng 5,000, may 2,500 ka malinis. Guys, lalo na yung mga fishbowl na itinuro ko, nasa aking YouTube, panoorin ninyo yun. Kikita kayo ng maganda doon. Doble. Kung ang binta mo 3,000, 2,000 doon, tubo. 1,000 ang kapital. So, nakita nyo na guys, mas maganda na utang ang kapital. Halimbawa, kung nangutang ka, 20,000, compute natin. 20,000 nangutang ka, 10%, magkano yan? 2K lang. 2K ang interest sa isang buwan. Ang 2,000, madali lang yan, 80 pesos lang ang isang araw na tubo ang interest. So, araw-araw magtabi ka ng 80 sa pagtitinda mo. So, 80 pesos lang, nagkaroon ka ng kapital. Bumibenta ka ng 3,000, kalahati ang tubo. Di may 1,500 ka, 1,500. Ihiwalay mo na agad yung 80 doon para sa patubuan. So, nagkaroon ka na ng kapital, hindi mo nasuba yung inutangan mo. Nahulugan mo pa ng maayos. Di ba? 80 lang ang isang araw. Sa isang buwan, tapos ka na. So, napakaganda. Ano yan guys? Practical tayo. Mas maganda. Parang mga malalaking kumpanya, nangungutang din yan. Nangungutang din. No? Nangungutang sa mga bangko. Yung mga pera nila, hindi nila ginagastos yan. Take note ha. Yung mga pera nila, sarili, hindi. Yung mga tubo, hindi nila ginagastos. Ang ginagawa nila, nangutang sila sa bangko, tapos yung tubo sa kanilang ninegosyo, ay yun din ang ipambayad nila doon sa inutang. So, yan ang tawag ni Duterte sa kanila, oligarch.
Yung laway-laway lang, laway-laway. Gets ninyo guys? Na-gets, pwede natin gawin yun sa ating mga maliliit na negosyo. Negosyante, maliit tayo na negosyante, pwede natin gawin yun. No? Ito ay seryosong usapan ito guys, huwag nyong mamaliin ito ha. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, si Henry C. Si Henry C, maraming utang si Henry C. Yung mga malalaking, maraming utang yan. Ang ginawa, si San Miguel, malaki ang utang niyan. Kasi, utang, pero hindi ibig sabihin, wala silang pira. Ang pira nilang tubo, guys. Ang pira nilang sarili, naka-stack lang yan sa bangko. Billion, naka-stack lang yan. So, ang ginawa, halimbawa, turuan ko kayo, halimbawa, may pinasok silang negosyo. Ang kapital nila, 1 billion. Yung 1 billion, iutang lang nila sa bangko yun. Ngayon, yung negosyo na yun, iikot yun. Doon lang din nila kukunin yung billion na inutang nila, paikot na mababa lang ang interest. No? Pag bangko, napakaliit lang ng interest, wala pang 1%. No? Yung kita nung negosyong pinatakbo nila, yun lang, doon lang din nila kinukuha sa tubo na yun, ang panghulog nila sa inutang. So wala silang binitawan talaga. Ang tawag sa kanila ni Duterte, oligarch. No, ito magandang halimbawa, binigyan ko lang kayo ng lakas ng loob. Or idea, no? Idea sa mga malalaking negosyo. Halimbawa ako, negosyante ako, no? Halimbawa, may negosyo ako, may malaki akong project. Halimbawa, meron akong project 20 million. Halimbawa, may project ako 20 million. Ang ginawa ko doon sa project na yon ay mangutang na ako. Maghanap ako ng uutangan. Maghanap ako ng mauutangan. Yung utang na yon ay yun yung paiikutin ko doon sa construction. Diba? Sa construction ko. So, iikot na yon hanggang sa magda-down payment. So, nag-circulate na siya doon na wala akong binitawan dahil nangutang ako eh. Yung tubo ko doon, yung kita ko, yun din ang ipambayad ko dito sa inutang ko din na pinangkapital ko. So wala akong So ang nangyari sa akin, laway-laway lang ako. Kumbaga, laway-laway, wala akong kinakapital. Pira nila ang iniikot ko. Pira din dito, nangutang ako ng kapital. Ang kita dito, pinambayad ko dito. So, di ba? Ganun ang idea. So pwede natin gawin yan sa mga maliliit na negosyo dahil nagawa ko rin yan noon. Yung mangutang ako, kasi bumagsak din naman ako sa pagninegosyo noon. Kasi binalita nga yung calamares ko na may formalin. Lahat ng mga nagkakalamares bumagsak, no? Nagkalugi-lugi. Tapos nag-apply ako ng abroad na Japan. Nag-apply ako na din ako, kumbaga na-scam, no? 180,000 ang nawala sa akin. No? Yun ay kita ko sa pagbibindor. So na-bankrupt. So para magsimula ako, makarecover, nangungutang din ako. Tapos yung inutang kong pira na 30,000, yun yung pinaikot ko guys. Tapos yung kita doon, yun din yung pinambayad ko sa aking inuutang. So ganun lang. So wala ako gaano. Ang kapital mo lang guys, yung seryoso, take note, ang kapital mo lang, nangutang ka sa isang tsatsahin mo, kamag-anak mo, tiyuhin mo, na nagpatubuan, nangutang ka 20,000. Huwag mong subain. Kung baga bayaran mo, mag-iwalay ka lang ng 80 pesos araw-araw. Guys, 80. Kasi kumikita ka sa negosyong sa pirang hiniram mo sa kanila, no? So dahil nangutang ka sa tiyuhin mo, maghiwalay ka araw-araw. Or sa patubuan na kakilala nyo. So, yun ang gagawin nyo. Halimbawa, may motor kayo, i-collateral mo, manghiram ka ng 30,000, mangutang ka. I-collateral mo yung tapos hulugan mo yung inuutangan mo. 80, nakahiram ka 20,000, 2,000 yun sa 10% sa isang buwan. O di i-collateral, kung meron kayong i-collateral, di i-collateral ninyo. Diba? Meron kayo, diskarte. Kasi doon mo rin, hindi ka naman nangungutang para igastos mo lang sa walang kabuluhan. Take note. Hindi ka nangungutang para gastusin mo sa walang kwentang bagay. Nangutang ka para umikot at mag-multiply. Kaya wag kang mag-worry, wag kang mangamba na kaya ka nangutang, hindi naman para gastusin mo na walang balik. Nangutang ka
para iikot, mag-multiply siya. Kaya madali mo lang siyang mabayaran. Kasi nagnegosyo, ginagamit mo siya para umikot pag negosyo. Ngayon, ang pinakakapital mo dito guys, sipag. No? Take note, ilista ninyo. Sipag, sacrifice. No? Halimbawa, nagnegosyo ka ng fishball. O di mag-prepare ka na. Umaga pa lang, mag-prepare ka. Halimbawa, kung ang ninegosyo mo naman ay pakbit, namili ka ang 10,000, ginawa mong sidecar, tapos ang 10,000, pinamili mo ng pakbit, no? Bumili ka ng 2,500 na kalabasa, 2,500 na okra, 2,500 na talong, 2,500 na sitaw. Tapos yung motor mo, kinabitan ng sidecar, ginagamit mo ng panglako. O, di, sa paglalako mo gamit ang motor, kumikita ka ng 2,000 araw-araw. Malinis yan, ha? Kasi pag pakbit, in demand. Panoorin nyo ang aking YouTube channel sa pakbit. No? In demand yan. Bumibinta ka ng 4,000, 5,000 sa isang araw. Ay may net ka na higit sa kalahati. Kung biminta ka ng 4,000, ang kapital dyan, 1,500 lang. 2,500 ang tubo mo. No? Kung 5,000, 3,000 ang tubo mo, 2,000 ang kapital mo. Ganon sa negosyo guys. So 3,000 tubo mo. Kasi ang ginagamit natin halimbawa dito yung pakbit. No? Nangutang ka ng 20,000 na patubuan, pero pinagawa mong sidecar yung 10,000 or sikanhan, bumili ka na, diretso kabit na. So, meron kang 10,000, yung 10K, magandang kapital yun, pang-ikot sa pakbit. So, sa pakbit, pag pinamili mo yung 10,000, no? Itinuro ko sa aking YouTube channel yun, panoorin ninyong mabuti, ay tutubo ka ng 3,000, 2,000. Magkano yun sa isang buwan? Sa isang buwan, 2,000, 60,000 yun. Malinis. May malinis ka sa 60,000. Kung kukunin mo yung 20,000 dyan para sa expenses, 20K. No? May 40,000 ka pang malinis. No? 20K pangkain sa pamilya, bayad-bayad sa mga utang mo na 80,000, 20,000, na 80 kada araw, no? 80 pesos per day. Bawasan mo din dyan sa 20,000, yung 2,000, di may 18,000 ka pa sa expenses, no? So may 40,000 kang net buwan-buwan. So ibig sabihin, yung net, ibig sabihin labas na lahat expenses ng pamilya mo, pagkain mo. Labas na, may 40,000 kang maiipon monthly. So talo mo pa yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Net nang nakukuha mo, magtulungan kayong mag-asawa sa pakbit, no? Magtulungan kayong mag-asawa sa pagninegosyo na pakbit, siya tagahiwa. Gising na kayo, alas 3, madaling araw, alas 4, magayat na kayo, hiwa. Magtimbang na kayo, lagay nyo na sa mga plastic-plastic. Pag alas 6, lako na agad, sigaw na agad kayo ng pakbit sa mga bahay-bahay. So, bakit ginawa ninyo yun? Dahil sa inyong pangarap. Dahil sa inyong pangarap na gusto nyong matupad. No? Dahil sa pangarap nyo na gusto nyong matupad, nagising kayo ng madaling araw para mag-prepare. At isa pa, nagising kayo ng maaga dahil ang kapital ninyo utang. No? 80 pesos per day. Kaya payat yung 80 pesos per day guys. Napakadali nyo lang. Huwag kayong matakot mangutang. Huwag kayong matakot mangutang dahil doon mo din naman kukunin ang panghulog doon sa pera. Matakot lang kayo kung wala kayong negosyong gagawin doon sa inuutang nyo. No? Ang 10%, napakaliit lang yan. Isipin mo na lang, kasosyo yung nagbigay sa'yo ng kapital. May tubo siyang 2,000 lang sa'yo sa isang buwan. At least, yun ang magiging daan para mamilyonaryo ka. So guys, ang Jupiter's TV, nagtuturo sa'yo na magandang magninegosyo utang. Para mapursigi ka, magising ka sa umaga, dahil may utang ka, yun ang gising ako, may utang pa naman ako bayarin. So, magpuputol siya sa katamaran guys. Imbis na tamad ka, magising ka ng maaga dahil may utang ka. So, yun ang ka-advantage pag utang ang kapital mo. So, halimbawa, kung nangutang ka para sa pagninegosyo mo ng, yun nga, pakbit o gulay, or ano pa man ang gusto mong negosyo o palamigan, doon mo rin kasi kukunin yung panghulog mo. No, kailangan mo lang ang kapital, sipag, think positive. Think positive kayo palagi, mag-isip kayo
positibo kayo, huwag kayong magnegatibo kasi pag magnegatibo kayo sa sarili nyong negosyo, tatamlay kayo, tatamlay. Tandaan niyo yan. Pag ang negosyante matamlay sa kanyang negosyo, bibigay at bibigay guys. Walang enerhiya. Mahina ang pressure ng motivation na papasok sa kanyang sarili. Siya mismo mag-down sa kanyang negosyo. No, kailangan think positive. Atake ng atake with pray. Manalangin na sana maging successful ito. Sana makahanap ako ng mga di ba? So ganun din guys sa pag-iitlog. Gusto nyong magnegosyo ng itlog, 20 mil ang kapital, no? Kung makapangutang kayo ng 30 mil, gusto nyo magnegosyo ng itlog, panoorin ninyo ang negosyong itlog sa aking YouTube channel. So yung 30 mil, pwede yun, mangutang kayo ng 30 mil. Tapos doon nyo din kukunin yung panghulog sa inutang nyo. 3,000 lang yun sa isang buwan. Mangutang kayo ng 30 mil, makapangapital na kayo ng itlog. No? Tapos sa kanyo ibagsak-bagsak sa mga tindahan. So, 3,000 lang yun. Magkano lang yun sa isang araw? 100 pesos. Kaya mong kumita. Sa 30 mil mo na inutang, kaya mo nang kumita ng 1,500, 2,000, 3,000, malinis sa isang araw. Malinis sa labas lahat. Ganun sa mga negosyong itinuro ko guys. Ano lang ang teknik? Huwag haluan ng bisyo. Para ma-hit mo yung target, huwag haluan ng bisyo. No? Tapos sipag. Huwag haluan ng bisyo ang negosyo. Kahit anong bisyo, huwag mong haluan. Magiging daan yun guys para mamilyonaryo ka. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Nangutang ka ng 30 mil. Magnegosyo ka ng itlog, bagsak-bagsak sa mga tindahan. Panoorin nyo lang yung aking YouTube channel na itlog. Kung iyon ang napili nyo. Kasi tapos didiskarte kayo ng utang, ang kapital. Itinuro ko naman sa inyo. Bakit maganda ang utang na kapital? Kasi mapupursigi kang magbanat ng buto. Kumbaga, magising kang maaga. Inspirasyon mo yung utang na kailangan mong bayaran. So, dagdag yun? Dagdag positive sa'yo yun. Na magiging milyonaryo ka talaga dahil sa utang ang kapital mo, nagpupursigi ka ngayon para makabayad ka. Nakita mong maganda ang kita mo, nakabayad ka pa sa utang. Tuloy-tuloy na yun guys. Hanggang sa mamilyonaryo ka. No? Mamilyonaryo ka. Doon, ang mga itinuro kong negosyo guys, milyonaryo ang bagsak. No? Kasi, hindi mo naman hahaluan ng bisyo eh. Halimbawa, sa pakbit lang ituturo ko sa inyo sa pakbit. Ang pakbit, ang teknik, halimbawa, pakbit, nangapital ka 20 mil sa pakbit. No? Kung meron kang anak, binata at dalaga, padalhin mo ng 20 na balot, ipalako mo, 30 per balot. No? Ipalako mo. Tapos, yung isa mo pang anak, ipalako, 2 na, naglalako. Meron din silang kita doon. Bigyan mo 5 piso per balot, 30, di may 150 sila pag napaubos. No? May 150. 30 per balot, guys. Kung sa 20, di 600 o 20. So, ang anak mo may 100 pesos din. So, hindi na magiging pabigat sa'yo yung anak mo. Yung anak mo lalaki, ganun din. Pabigyan mo rin ng 20 na balot, ipalako niya, mapaubos niya yon. No? Umaga, 10, hapon, 10. Mapaubos yun, 100% yun. So, may 100 pesos na yung anak mo. Kasi binigyan mo sila ng 5 piso per balot. Higit naman sa kalahati ang tubo mo doon sa per balot. No? Halos may 20 kang tubo doon sa per balot. Binigay mo yung 5 piso para sa anak mo, yung 15 tubo mo. Kung buminta ng 600 yung anak mo, so may tubo kang 300 malinis. Dalawa yung anak mong nagtinda, may 600 pesos ka sa dalawa mong anak na pinalako mo. Tapos, ikaw din na nanay, naglako ka din. At saka yung tatay mo, naglalako din. Kasi madaling araw kayo nagre-repack. Nagre-repack kayo, madaling araw, repack. Tapos, 4 kayo magtitinda. Mabilis kayong mamilyonaryo, guys. Ikaw na babae, magdala ka ng 100. Magdala ka ng mga 30 naman na balot sa umaga. Yung lalaki naman, mga 40 na balot sa umaga. Kahit planggana lang, ilalako sa
bahay-bahay. O, ganun ang diskarte. Maraming bahay, lalakuan nyo. Ma'am, pakbit kayo dyan. Pag uwi ninyong mag-anak sa bahay, napakalaki ng kita ninyo. Araw-araw, kaya nyong kumita ng 3,000. Malinis. Kasi sa umaga lang yun. Pagkahapon, magdala uli. Pagka uwi na kayo, alas 10, alas 11, uwi. Gayat na naman. Tadtad na naman. Pagka alas 3 ng hapon, lako uli sa mga bahay-bahay. Ganun pa rin. Guys, 1 taon lang, milyonaryo kayo. Take note, milyonaryo kayo sa pakbit. Basta masunod nyo lang ang instruction, tapos wag nyong haluan ng bisyo. Pag may pangarap ka, mag-giveaway ka sa lahat ng mga bisyo mo. Alisin na lahat ng bisyo, alang-alang sa pangarap. Mabigyan mo ng magandang buhay ang mga pamilya mo. No? Yung sabong, malakas makapagpabankrupt sa negosyo yan. Babae, alak, shabu, drugs, malakas makapagpabagsak yan sa negosyo. Kaya wag mong ihalo yan sa negosyo. Tiyak ako guys, 1 taon lang mahigit, milyonaryo ka na sa pakbit lang. No? Tandaan nyo lang, ang anak mo, kung may anak ka, palakuin mo. Ako kasi 8 years old, 10 years old, naglalako na ako eh. O di, palatagin mo sa labas ng palengke. Latag, ilapag lang. May sako, ilagay lang dyan. 10 balot na pakbit. Pabantayan mo sa anak mong 10 years old. Bantayan mo. 30 pesos per balot. Mapaubos yun. So, ang isang anak mo din, palakuin, diskarte. So, yun ang tinuturo ko sa inyo guys, diskarte. So, saan kayo kukuha ng kapital? Mangutang kayo ng kapital. Mangutang kayo, huwag kayong matakot mangutang dahil hindi naman kayo nangutang para gastusin ninyo sa walang kabuluhan. Nangutang kayo, doon nyo rin kukunin ang pirang inutang nyo. Yung tubo, doon nyo rin. Yung tubo sa pirang inutang nyo, doon nyo rin kunin ang panghulog sa inutang nyo. Nagets nyo guys? So, lakasan ng loob, magiging daan yan para magiging milyonaryo kayo. So, kung kumita kayo ng 3,000, 2,000, 2,500, ano ba, kumita kayo ng 2,500, yung 1,000, expenses ninyo. Buminta kayo ng 5,000, ang lahat. 3 kayo o 4 kayo, 2 kayo nagtinda, mag-asawa. Nanay at tatay naglako, tatay naglako. O kung may anak kayo, pinabantay nyo sa isang pwesto na nilapag lang sa sako yung 10 balot na pakbit doon. Ganun. Tapos turuan nyo yung anak nyo ma'am, bili na kayo ma'am. Mura lang to ma'am, 30 lang ma'am. O fresh na pakbit. Ganun lang guys. So bibili yung mga dadaan, bibili. No, ganun lang. So, kikita kayo, ano ba? Kikita kayo ng 2,500 malinis. 1,000. 1,000 para sa expenses ninyo. Lahat. Bahay, rent ng bahay, pagkain, no? Pagkain ninyo sa almusal, tanghalian, hapunan, mga iba pang mga expenses para sa pamilya. So, ang laki ng budget, 1,000. Sagana na kayo sa pagkain nun. Di na kayo, abundant na kayo sa pagkain nun. Di may 1,500 kayong natira, malinis. Ang 1,500, 45,000 sa isang buwan. Sa 10 buwan, 450. Sa 20 months, 900,000. So, 22 months, meron ka ng 1 million. So, 1 taon mahigit, milyonaryo ka na. No? At hindi mo tinipid ang pamilya mo sa pagkain dahil may 1,000 kayong budget. Panuorin nyo din yung budget management na itinuro ko para pag magnegosyo kayo, papasok kayo sa negosyo, meron ng, kumbaga tawag dyan sa mga professional, paper trail. Kumbaga, meron na kayong guide, Gantt chart. Kung sa mga construction na term, may Gantt chart na kayo. May trade. Kumbaga, meron na kayong pattern. May release na kayo. Panuorin niyo yung aking pagtuturo na budget management. Panuorin niyo yung pakbit. Panuorin niyo yung mantika. Panuorin. Bigyan niyo ng panahon. Bigyan niyo ng oras. Tiyak ako guys, magkaroon kayo ng idea sa pagninegosyo. Hindi pa ba kayo nagsawa na lagi na lang paghihirap ang naranasan ninyo? Kahit na masakit ang ulo, mapipilitan kang magtrabaho dahil wala kayong kakainin bukas. Hindi pa ba kayo sawa nun? Kung sawa na kayo sa ganun guys,
Mangutang kayo ng pangkapital. Tapos sundin yung mabuti ang instruction ko, yung guide ko. No? Kung kikita ka ng 1,000, malaki na yun, malinis. 30,000 yun sa isang buwan. 10,000 i-budget mo sa pagkain ninyo. Tipid-tipid. May 20 mil kang malinis, 20,000 sa isang buwan. O, di sa 10 buwan, magkano na yun? 200,000. So, 5 taon, milyonaryo ka. So, ganun guys. Diskarte talaga. No? Huwag kayong magdalawang isip doon sa aking instruction na mangutang ka ng pangkapital, diskarte ka, patubuan. Huwag kang matakot dahil doon mo rin naman, kaya ka nangutang, tandaan, kaya ka nangutang para inegosyo. Doon sa kita sa negosyo, ay doon mo kukunin yung pangbayad mo sa utang. Tapos, kaya utang, mas maganda, mas mainam ang utang. Magpupursige ka, gising ka ng maaga, sipag ka, dahil may utang ka. Pero ang disadvantage kasi pag wala kang utang, hindi utang, kampante ka, tatamarin ka, hindi ka magtitinda. Kasi wala ka namang obligasyon, wala kang obligasyong binabayaran. Yan ang advantage. Pang ang utang mo, kapital. Ang kapital mo, inutang mo, magpupursige kang magising ng maaga, magising ng para nagpupursige ka. Di ba? Nagpupursige kang magising ng maaga dahil may utang ka. Pag wala kang utang, nangangapital ka, pwede kang matulog-tulog, patamad-tamad dahil wala kang obligasyon. Kaya nga ang instruction ko, pwede kang kumuha agad ng motor, ng barako na motor para hulugan. Mapupursige ka nun. Saan mo kukunin yung panghulog? Doon din, sa paggamit mo ng motor, ginamitan mo ng sidecar, makapaglako ka ng magandang paglalako, yun din ang kuhanin mo pang pick up ng mga kalakal sa malaking palengke, yung nagbagsak ng mga gulay galing sa bukid, doon ka kukuha ng mga gulay. Ang barako na motor, kasi yan ang gamit ko noon, barako na motor, kinabitan ko ng malaking sidecar, yun din ang ginagamit ko panlako. No? Yun din ang ginagamit ko panlako sa mga bahay-bahay. O ngayon guys, tingnan nyo, resulta. Milyonaryo ako, marami akong sasakyan, may mga bahay ako. Dahil sa pagninegosyo, akin ang iniisip ko practical. Guys, first year high school lang ako, wala akong pinag-aralan. So, nasa sipag. Kung ikaw walang pinag-aralan na katulad ko, huwag kang malumbay, huwag kang malungkot. No? Huwag kang malungkot kung hindi ka nakatapos. Si Jupiter's TV nagtuturo sa'yo, wala din pinag-aralan pero na millionaire. So, ganun lang din guys. Ang pattern na itinuro ko, sundin ninyo. Ang pattern na itinuro ko, sundin nyo. Pag sinabing huwag magbisyo, huwag haluan ng bisyo. Tiis-tiis. Masarap kasi pag may pera eh. No? Subukan ninyo guys, napakasarap magnegosyo. Lalo na pag ang kapital mo utang, masarap magnegosyo pag ang kapital mo utang. Kaya ka umutang, take note, kaya ka umutang para pang negosyo. Sa negosyo, expectation, tutubo. Doon sa tubo, doon mo kukunin yung panghulog ng inutang mo. So guys, napakaganda, di ba? Kaya pinupush ko ang mangutang kayo para magkaroon kayo ng kapital. Kahit 10%, patulan nyo. Maliit lang yung interest na yan. No? 30 mil, 3,000 lang yan sa isang buwan. 100 per day. Kung kikita ka sa 30 mil na hinutang mo, kikita ka ng 2,000 malinis sa isang araw. Di, bawasan mo lang ng 100 pesos para sa tubo doon sa utang mo. Sa interest. No? Di, napakaliit lang. Magiging daan para mamilyonaryo ka guys. No? So, salamat sa inyong pakikinig. Sana hindi lahat ng panahon, ngayon na, galaw ka na. Kasi hindi lahat ng panahon, malakas ang ating katawan, malusog tayo. Darating ang panahon, ang ating katawan bibigay, wala kang madukot-dukot. Dahil sinayang mo ang mga panahong ibinigay sa'yo, na imbis ikaw ay makadiskarte, kikita, asawa, imbis na maganda ang ibabanding ninyo mag-asawa, magayat kayo, magtadtad kayo madaling araw, pag alas 6, lako kayong dalawa sa mga bahay-bahay. Diskarte guys, yayaman kayo, maniwala kayo sa akin. Basta, wag lang ninyong haluan ng bisyo at inuulit ko, panoorin ninyo ang budget management
na itinuro ko. Dahil practical yung itinuro ko, hindi yun di libro. On my own, sa aking sariling strategy sa pag-iipon, pag-segregate ng pera. Kaya importante mapanood ninyo guys. Bigyan nyo ng panahon kasi kung paano binigyan nyo nga ng panahon yung mga wala kayong matutunan, itong sa akin, may mga matutunan kayo. May chance pa kayong yumaman. Bigyan nyo ng panahon. Huwag kayong patamad-tamad. Tulungan nyo din yung sarili nyo na makaahon. Minsan kasi ang tao may sariling katamaran, namumugad. Kung magpatalo ka nun guys, yun ang maglublob sa'yo sa kahirapan. Habang buhay kang maghihirap. No? Samantalang marami naman panahon na malusog ang katawan mo. I-grab mo yung oportunidad na magamit mo sa paghanap buhay yung malusog na katawan mo. No, wag sa mga bisyo. Guys, alisin ang bisyo pag magnegosyo. No? Pag magnegosyo ka, haluan mo ng bisyo. Ang bisyo, malas yan, sa demonyo yan. Ang negosyo, lalo na mga itinuro ko, blessing yan, grasya. Kaya hindi mo pwedeng ihalo, pagsamahin yan. Guys, no? Napakasarap magnegosyo, masarap din may pera. Mabigay sa mga anak mo, mabigyan mo asawa mo, makakain kayo ng masarap. Maganda. Kaya ang kadahilanan sa pag-aaway, mag-asawa, pagtatalo madalas, dahil sa pira, gipit. Kahit na nagmamahalan kayo, hindi ako naniwala nun, di baling saging basta labing, hindi totoo yun. Behind, no? Sa behind nung mag-asawa na yun, laging nag-aaway yun. Mainit ulo dahil sa pira. Masarap magmamahalan ng mag-asawa pag may pira. May makain kayong masarap. Maganda lagi ang mood ninyo. Pag wala kasing pera, ang tao wala sa mood, mainit ang ulo, mainit sensitive. Kahit mahal mo asawa mo, bubulyawan mo, sisigawan mo. Dahil mainit ang ulo mo dahil walang pera. Pag may pera ka, masarap ang teamwork, masarap ang tandem ninyo, masarap magmahal, masarap ang pagmamahalan. So, si Jupiter's TV po ito guys, ang inyong kaibigan sa negosyo, nagtuturo. Sana i-appreciate ninyo ang ating effort. Hindi naman kasi ako kagaya sa ibang mga na pag yumaman na kinalimutan na nila ang mga mahirap. Ako, ang paghihirap na dinaanan ko sa pagninegosyo, isi-share ko sa inyo para madaanan nyo din yung pagninegosyo, pinagdaanan ko. Magiging tulad ninyo, maging tulad ako, maging tulad kayo sa akin balang araw. Pag susundin nyo instruction. Tandaan niyo si Jupiter's TV, successful sa negosyo, maraming sasakyan, may mga bahay, dahil sa pagninegosyo. No? Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtitiis. Pasensya na kayo sa aking pagkukulang. Kung meron kayong mga katanungan, mag-comment kayo sa baba. I-comment, replyan ko kayo kung may mga katanungan kayo guys. Hanggang dito na lang. Salamat po sa inyong pagtitiis. Ang Jupiter's TV ay nag-iiwan at nagsasabi ng tili bye-bye.